Ano talaga ang nangyayari sa mga namatay? May kamanghamanghang sagot ang Biblia. Naisip mo na ba kung nasaan ngayon ang mga mahal mo sa buhay? Marahil ay nawala na sa iyo ang isang magulang, kapatid, lolo o lola o isang malapit na kaibigan at tinatanong mo ang sarili mo kung ano na ang nangyari sa kanila. Wala na ba talaga sila o may patutunguhan silang iba? Baka kaya nila tayong bantayan, ipanalangin tayo, o naghihintay sila ng isang bagay na mas dakila kaysa sa kaya nating maunawaan. Sa loob ng maraming henerasyon, maraming tao ang nagtanong ng ganitong mga bagay, naghahanap ng sagot na personal at may malalim na kahulugan. Kadalasan, iniiwasan nating pag-usapan ang kamatayan. Ito'y maaring nakakatakot o nakakabagabag. Ngunit may isang bagay na makakapagbigay ng kapanatagan, hindi tayo iniiwan ng Biblia sa dilim. Malinaw at makapangyarihan nitong ipinapaliwanag kung ano ang nangyayari pagkatapos ng kamatayan, nagbibigay ng pag-asa at katiyakan sa paraang walang ibang makakapantay. Ngayon, sabay nating hahanapin ang mga sagot na ito. Kung minsan mo nang tinanong kung nasaan na ang iyong mga mahal sa buhay, o inisip ang iyong sariling hinaharap matapos ang buhay na ito, nasa tamang lugar ka. Ngayon, pag-isipan mo ito, naka-attend ka na ba ng isang libing kung saan sinabi ng isang tao, nasa mas magandang lugar na siya? O baka narinig mo ang mga salitang, payapa na siya, o kasama na siya ng mga anghel? Ngunit napagnilayan mo na ba kung ano talaga ang ibig sabihin nito? Paano tayo makakasigurado? Mga salitang pampalubag-loob lang ba ang mga ito? O may matibay at di matitinag na katotohanan sa likod ng mga ito? Iyan mismo ang ating susuriin ngayon. Ang totoo, kung ano ang pinaniniwalaan natin tungkol sa kamatayan ay may direktang epekto sa ating pamumuhay. Ito ang nagtatakda kung haharapin natin ang hindi natin alam ng may takot o kung lalakad tayo sa buhay ng may kapanatagan at pag-asa. At hindi lang ito basta usaping pangkaisipan, ito ay personal. Para ito sa iyo, sa akin, at sa mga mahal natin sa buhay. Ito ay tungkol sa kung ano ang mangyayari pagkatapos ng buhay na ito. Kaya sandali kang huminga, magpahinga, at buksan ang iyong puso sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, naniniwala akong hindi lang magiging mas malinaw sa iyo kung ano ang nangyayari pagkatapos ng kamatayan, kundi makakahanap ka rin ng bagong kapanatagan at katiyakan tungkol sa hinaharap. Ang paglalakbay na ito ay maaring hamunin ka, bigyang inspirasyon ka, at marahil ay baguhin ang pananaw mo sa buhay at sa kawalang hanggan. Handa ka na ba? Magsimula na tayo. Unang bahagi, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kamatayan? Unang ano ang ibinubunyag ng Biblia tungkol sa kamatayan? Upang tunay nating maunawaan ang kahulugan ng kamatayan, kailangan nating tingnan kung paano ito inilalarawan sa Biblia. Ang kamatayan ay hindi lamang ang sandali. Kung kailan tumitigil ang pag-andar ng katawan, ito ay isang bagay na mas malalim. Sa pinakaugat nito, ang kamatayan ay tungkol sa paghihiwalay. Ipinapaliwanag sa aklat ng Henesis kung paano nagsimula ang buhay. Pagkatapos, hinugis ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan siya sa ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging isang buhay na nilalang. Henesis 2:7. Ipinapakita ng talatang ito na ang buhay ng tao ay isang pagsasama ng pisikal na katawan at ng hininga ng Diyos. Kung wala ang hiningang iyon, ang katawan ay wala ng buhay, isa na lamang itong alabok. Ipinaliwanag pa ng Biblia kung ano ang nangyayari kapag ang isang tao ay namatay. Ang alabok ay babalik sa lupa kung saan ito nagmula, at ang espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. Ecclesiastes 12:7. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay namatay, ang kanyang pisikal na katawan ay bumabalik sa lupa,
habang ang kanyang espiritu ay ibinabalik sa Diyos. Ngunit may isa pang uri ng kamatayan na binabanggit ng Biblia, isang kamatayang mas seryoso kaysa sa pisikal. Ang espiritual na kamatayan ay hindi nangangahulugan ng pagtigil ng katawan, kundi ng ganap na paghihiwalay mula sa Diyos. Sa Efeso 2:1, inilarawan ang mga taong malayo sa Diyos bilang mga patay sa kanilang pagsuway at kasalanan. Ibig sabihin, bago makaranas ng ugnayan kay Kristo, ang isang tao ay espiritual na patay, hiwalay sa tunay na pinagmumulan ng buhay. Bagamat hindi maiiwasan ang pisikal na kamatayan, ang espiritual na kamatayan ay may walang hanggang epekto, kaya't ito ang mas dapat pagtuunan ng pansin. Ikadalawa, ang katiyakan ng kamatayan at ang kahulugan nito. Ang kamatayan ay isa sa hindi maiiwasang bahagi ng buhay, at kapag nawala ang isang mahal natin sa buhay, hindi natin maitatanggi ang katotohanan nito. Pinagtitibay ito ng Biblia sa Hebreo 27. Itinakda sa tao na minsan mamatay at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ibig sabihin, walang pangalawang pagkakataon, walang pagbabalik sa ibang anyo. Isang beses lang nangyayari ang kamatayan at ang kasunod nito ay walang hanggan. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pagkaunawa natin sa kung ano ang mangyayari pagkatapos. Sa maraming bahagi ng kasulatan, inilalarawan ang kamatayan bilang pagtulog. Nang sabihin ni Jesus sa kanyang mga alagad ang tungkol kay Lazaro, sinabi niya, "Natutulog ang kaibigan nating si Lazaro, ngunit pupunta ako roon upang gisingin siya." Juan 1:1. Ganoon din ang ginamit na larawan ni Pablo sa unang Tesalonika, 4:13 talata upang ipaalala sa mga mananampalataya na huwag malungkot tulad ng mga walang pag-asa. Ayaw naming kayo'y maging mangmang tungkol sa mga natutulog sa kamatayan. Ngunit ang pagtutulad ng kamatayan sa pagtulog ay hindi nangangahulugang pagkawala ng malay o pagpasok sa isang walang lamang kawalan. Hindi sinasabi ng Biblia na ang mga namatay ay walang malay o walang nararamdaman. Sa halip, ipinapakita nito na para sa mga nagtitiwala kay Kristo, ang kamatayan ay hindi ang katapusan. Ito ay pansamantala lamang. Tulad ng pagtulog na sinusundan ng paggising, ang kamatayan ay susundan ng muling pagkabuhay kung kailan ganap na matutupad ang pangako ng Diyos ng buhay na walang hanggan. 3. Ano ang nangyayari sa sandali ng kamatayan? Isa sa mga madalas na tanong tungkol sa kabilang buhay ay kung ano ang nangyayari kaagad pagkatapos ng kamatayan. Agad bang pumapasok ang mga tao sa kanilang walang hanggang destinasyon o may panahon ng paghihintay? Nagbigay ng kaliwanagan si Jesus sa isang kilalang parabola sa Lucas 16:19 hanggang 31 kung saan isinaysay niya ang kwento ng isang mayamang lalaki at isang pulubing nagngangalang Lazaro. Sa kwentong ito, si Lazaro na nagtiis ng hirap sa buhay ay namatay at dinala ng mga anghel sa isang lugar ng kapayapaan malapit kay Abraham. Samantala, ang mayamang lalaki na namuhay ng makasarili ay nagising sa isang lugar ng pagdurusa. Mahalaga rito na pareho silang may kamalayan. Alam nila kung nasaan sila, nararamdaman nila ang kanilang kalagayan at kinikilala pa nila ang isa't isa. Pinagtibay rin ito ng sinabi ni Jesus sa magnanakaw sa krus. Sa halip na ipangako ang isang pangyayari sa malayong hinaharap, sinabi niya, "Tinitiyak ko sa iyo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso." Lucas 23:43. Ipinapakita nito na ang pagpasok sa kabilang buhay ay agad na nangyayari, hindi ipinagpapaliban. Mula sa pananaw ng Biblia, sa oras ng kamatayan,
agad na nagiging malinaw sa isang tao ang kanyang walang hanggang kapalaran, ang mga sumampalataya sa Diyos ay pumapasok sa kanyang presensya, samantalang ang mga tumanggi sa kanya ay nakakaranas ng ganap na pagkakahiwalay sa kanya. Ikalawang bahagi, nasaan ang mga namatay ngayon? Unang bahagi, ang langit, ang walang hanggang tahanan ng mga mananampalataya. Isa sa mga pinakamagandang tanong na maaari nating itanong ay, nasaan ang mga sumampalataya kay Hesukristo? Malinaw at nagbibigay kapanatagan ang sagot ng Biblia, sila ay nasa presensya ng Diyos. Ipinahayag ni Pablo ang katotohanan ito sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto. Tiwala kami at mas nanaisin naming lumisan sa katawang ito upang makapiling ang Panginoon. 2 Korinto 5:8. Ipinapakita nito na sa sandaling pumanaw ang isang mananampalataya, ang kanyang espiritu ay agad na tinatanggap sa presensya ng Diyos. Walang yugto ng paghihintay, walang pagitan, isang agarang paglipat patungo sa kaluwalhatian magpakailanman. Ngunit ano ang naghihintay sa kanila sa langit? Binibigyan tayo ng pahayag 21, 4 ng isang sulyap sa kahanga-hangang lugar na ito. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, pag-iyak o sakit sapagkat ang dating mga bagay ay lumipas na. Isipin mo yon, isang lugar kung saan ganap nang nawala ang sakit, pagdurusa at kalungkutan. Ang langit ay isang kaharian ng lubos na kapayapaan at kagalakan, kung saan ang mga umiibig sa Diyos ay mararanasan ang kanyang presensya ng ganap at mamumuhay sa perpektong pagkakaisa sa kanya magpakailanman. Ano ang ginagawa nila sa langit? Marami ang nagtatanong kung ano ang buhay para sa mga nasa langit. Bagamat hindi ibinunyag ng Biblia ang lahat ng detalye, may ilang sulyap tayo sa kanilang karanasan. Isa sa pinakamalinaw na paglalarawan ay matatagpuan sa pahayag 7, 9 hanggang 10 kung saan inilalarawan ang isang napakalaking pagtitipon ng mga tao mula sa bawat bansa, tribo at wika na nakatayo sa harap ng trono ng Diyos at sumasamba sa Kanya. Ipinapakita nito na ang pagsamba ay isang mahalagang bahagi ng langit, hindi bilang isang paulit-ulit na ritual, kundi bilang isang matinding pagbubuhos ng kagalakan at pasasalamat sa nagligtas sa kanila. Ngunit hindi lamang pagsamba ang nagaganap sa langit. Ibinibigay ng pahayag 14 at 13 ang isa pang pananaw. Mapalad ang mga namatay na nasa Panginoon. Magpapahinga sila mula sa kanilang pagpapagal sapagkat susundan sila ng kanilang mga gawa. Ipinapakita nito na para sa mga dumaan sa hirap, ang langit ay isang lugar ng malalim at walang hanggang kapahingahan. Wala na ang mga pagsubok at pasanin ng buhay dito sa mundo at mararanasan nila ang kapayapaan at kaganapan sa presensya ng Diyos. Ngunit may isa pang aspeto sa kanilang karanasan, sila rin ay naghihintay. Ang mga nasa langit ay umaasa sa kaganapan ng pangwakas na plano ng Diyos, hinahangad ang muling pagkabuhay ng kanilang mga katawan at ang ganap na pagtatatag ng kanyang kaharian. May ilang mga talata tulad ng Hebreo 12:1 na tila nagpapahiwatig na maaaring may kamalayan sila sa mga pangyayari sa mundo. Tinatawag silang isang malaking ulap ng mga saksi. Bagamat hindi lahat ng aspeto ng kanilang buhay sa langit ay inihayag, isang bagay ang tiyak. Ang langit ay isang lugar ng pagsamba, kapahingahan at pananabik sa maluwalhating hinaharap na ipinangako ng Diyos. 2, impyerno, ang kapalaran ng masasama. Ipinapakita ng Biblia ang isang matinding kaibahan para sa mga namamatay nang hindi tinanggap si Kristo, inilarawan bilang isang ganap na naiibang realidad. Bagamat malungkot ang paksang ito ay mahalaga at kailangang talakayin ng may katapatan at paggalang.
Mas maraming beses na binanggit ni Jesus ang impyerno kaysa sino man sa kasulatan, hindi upang takutin, kundi upang magbigay ng babala at daan tungo sa kaligtasan. Sa Lucas 16, 23 hanggang 24, ipinapakita ang kwento ng isang mayamang tao sa Hades bilang isang malinaw na halimbawa. Sinasabi sa kasulatan, at habang nasa Hades siya at nagdurusa, tumingala siya at nakita si Abraham sa malayo kasama si Lazaro. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Papuntahin mo si Lazaro upang basain ang dulo ng aking dila ng tubig, sapagkat pinahihirapan ako ng apoy na ito. Ipinapakita ng talatang ito na ang impyerno ay isang lugar ng matinding paghihirap at walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos. Ang mayamang lalaki ay lubos na mulat sa kanyang pagdurusa at naaalala pa ang kanyang buhay sa mundo. Ito ay isang matinding babala sa kahihinatnan ng pagtanggi sa Diyos. Inilalarawan ng Biblia ang impyerno sa iba't ibang paraan, isang kailaliman ng lubos na kadiliman, Mateo 8:22, puno ng patuloy na pag-iyak at pagngangalit ng ngipin sa paghihirap, Mateo 25:30, at isang walang hanggang apoy, Mateo 25:40, ngunit ang pinakamasaklap sa lahat ay ang ganap na pagkakahiwalay sa Diyos. Sinasabi sa 2 Tesalonica, 1 talata, 9, sila'y mapaparusahan ng walang hanggang kapahamakan, malayo sa presensya ng Panginoon at sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Isipin ang walang hanggang dalamhati ng pagiging ganap na nahiwalay sa pinagmumulan ng buhay, liwanag at pagmamahal. Ito ang tunay na kakilakilabot sa impyerno. Gayunpaman, hindi nilikha ang impyerno para sa tao, kundi para kay Satanas at sa kanyang mga tagasunod, ayon sa Mateo 25:41. Ngunit ang mga tumatanggi sa kaligtasang iniaalok ng Diyos ay kusang pinipili ang walang hanggang pagkakahiwalay na ito. Dahil dito ang ebanghelyo ay tunay na mabuting balita, dumating si Jesus upang iligtas tayo mula sa kapalarang ito. 3. Ang panahon ng paglipat bago ang walang hanggang paghuhukom. Marami ang nagtataka kung ano ang nangyayari sa kaluluwa matapos ang kamatayan, ngunit bago ang huling paghuhukom. Ayon sa kasulatan, mayroong isang pansamantalang estado, isang lugar kung saan nananatili ang mga kaluluwa hanggang sa muling pagkabuhay at pangwakas na paghuhukom. Sa Lumang Tipan, ito ay tinatawag na Sheol, isang lugar kung saan sama-samang naghihintay ang mga matuwid at makasalanan sa kanilang kahihinatnan. Sa Bagong Tipan, tinukoy ito bilang Hades at ipinaliwanag ni Jesus ang istruktura nito sa Lucas 16. Tulad ng naunang nabanggit, may dalawang bahagi ang Hades, isang lugar ng aliw na tinatawag na sinapupunan ni Abraham o paraiso at isang lugar ng paghihirap. Ang mga matuwid ay nagtatamasa ng kapayapaan sa piling ng Diyos, samantalang ang masasama ay nakararanas ng pagdurusa. Ipinakita rin ito sa sinabi ni Jesus sa nagsisising magnanakaw sa krus sa Lucas 23:43. Tunay kong sinasabi sa iyo, ngayon ay makakasama kita sa paraiso. Ang paraiso ay sumasagisag sa presensya ng Diyos, isang lugar ng kapayapaan at kagalakan para sa mga tapat. Sa kabilang dako, ipinapakita naman sa kwento ng mayamang lalaki sa Lucas 16 ang paghihirap ng mga namatay na hiwalay kay Kristo. Ngunit ang estado ng kaluluwa sa panahong ito ay pansamantala lamang. Malinaw na ipinahayag ng kasulatan na darating ang araw ng muling pagkabuhay at paghuhukom sa pahayag 20:12 hanggang 15. Inilalarawan ang dakilang puting trono ng paghuhukom, kung saan ang lahat ng namatay ay huhusgahan ayon sa kanilang mga ginawa. Doon magaganap ang pangwakas na pagpapasya. Ang matuwid ay papasok sa bagong langit at bagong lupa, samantalang ang masasama ay itatapon sa lawa ng apoy.
Hanggang sa araw na iyon, nararanasan na ng mga namatay ang kanilang magiging hantungan. Para sa mga tapat, ito ay panahon ng kapahingahan at kagalakan sa presensya ng Diyos. Para sa mga hindi sumampalataya, ito ay panahon ng pagsisisi at paghihirap. Ipinapaalala sa atin ng panahong ito na ang ating mga pagpili sa buhay ay may walang hanggang kahihinatnan. Gayunpaman, may pag-asa sa Panginoon. Sinasabi sa unang Tesalonika, 4 na pahina, 33 hanggang 14. Mga kapatid, hindi namin nais na kayo ay maging mangmang tungkol sa mga namatay upang hindi kayo magdalamhati tulad ng iba na walang pag-asa. Sapagkat naniniwala tayo na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, kaya't nananalig tayong dadalhin din ng Diyos ang mga namatay kay Kristo upang makapiling niya. Ito ang dakilang pangako ng Ebanghelyo. Ang kamatayan ay hindi ang katapusan para sa mga sumasampalataya kay Jesus, kundi ang simula ng isang walang hanggang buhay na puno ng kapayapaan, kagalakan at pakikisama sa Diyos. Para sa mga nabubuhay pa, may pagkakataon pang piliin ang buhay na walang hanggan kay Kristo. Kaya't nananatili ang pinakamahalagang tanong, saan mo gugugulin ang iyong kawalang hanggan? Ikatlong bahagi, ang mga gawain ng matuwid na yumao. 1. Pagsamba, kapahingahan at paghihintay. Ano ang ginagawa ng mga mananampalatayang pumanaw na? Madalas lumitaw ang tanong na ito, lalo na kapag naaalala natin ang ating mga mahal sa buhay na nasa piling na ng Panginoon. Ipinapakita ng Biblia ang malinaw na larawan ng kanilang kasalukuyang kalagayan. Ang mga matuwid na namatay ay nasa presensya ng Diyos, sumasamba sa Kanya. Sa pahayag 7.9 hanggang 10, inilalarawan ang isang kamanghamanghang pangitain. Pagkatapos nito, nakita ko ang napakaraming tao mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika, hindi mabilang, nakapayo sa harap ng trono at ng kordero. Sila'y nakasuot ng puting balabal, may hawak na mga palaspas at sumisigaw ng malakas. Ang kaligtasan ay sa ating Diyos na nakaluklok sa trono at sa kordero. Ipinapakita ng talatang ito ang isang masayang pagsamba ng mga mananampalataya mula sa iba't ibang panig ng mundo sa harapan ng trono ng Diyos. Hindi ito isang pangkaraniwang gawain. Ito ang katuparan ng kanilang pinakamasidhing pagnanais na mapalapit sa kanilang lumikha. Bukod sa pagsamba, ang matuwid ay nakakaranas din ng kapahingahan sa langit. Sinasabi sa pahayag 14 at 13, mapapalad ang mga namatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sabi ng Espiritu, sila'y magpapahinga mula sa kanilang pagpapagal sapagkat ang kanilang mga gawa ay susunod sa kanila. Dito sa lupa, nakakaranas tayo ng hirap, sakit at pagod, ngunit para sa mga sumasampalataya, ang kamatayan ay isang pagpasok sa walang hanggang kapahingahan sa presensya ng Diyos. Hindi lamang ito kapahingahang pisikal, kundi isang malalim na kapayapaan sa kaluluwa, bunga ng ganap na pakikipag-isa kay Kristo. Gayunpaman, may isa pang aspeto sa kanilang buhay sa langit. Sila ay naghihintay. Hinihintay nila ang ganap na katuparan ng plano ng Diyos, ang muling pagkabuhay ng kanilang mga katawan at ang pangwakas na pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Sa pahayag 6, 9 hanggang 11, may pangitain ng mga martir sa langit na nagsusumamo sa Diyos. Hanggang kailan, O Panginoon, banal at totoo, bago mo hatulan at ipaghiganti ang aming dugo sa mga naninirahan sa lupa? Ipinapakita nito na kahit sa langit, may kamalayan ang mga banal na hindi pa natutupad ang ganap na plano ng Diyos. Hindi sila nagmamadali, ngunit may matinding pananabik silang hinihintay, ang araw ng pagbabagong lahat ng Diyos. 2, ang kapighatian ng hindi matuwid.
Habang ang matuwid ay nagtatamasa ng kapayapaan at kaganapan sa kabilang buhay, ibang-iba ang kalagayan ng mga hindi matuwid ayon sa Biblia. Sa Lucas 16, inilarawan ang isang mayamang lalaking nagdurusa sa matinding paghihirap. Ganap siyang mulat at nararamdaman niya ang kanyang sakit, desperadong naghahangad kahit isang patak ng tubig upang mapawi ang kanyang pagdurusa. Hiniling niya kay Lazaro na basain ang dulo ng kanyang dila. Ang paglalarawang ito ay nagpapakita na ang hindi matuwid ay hindi ligtas sa kamalayan sa kamatayan. Batid nila ang kanilang pagkahiwalay sa Diyos at ang malagim na bunga ng kanilang mga ginawa sa lupa. Nakakalungkot dahil wala ng pagkakataong makatawid ang masasama patungo sa lugar ng mga matuwid. Sinabi ni Abraham sa mayamang lalaki sa Lucas 16:26, "May isang malaking bangin sa pagitan natin at ninyo upang ang sinumang ibig tumawid mula rito patungo sa inyo ay hindi makakatawid at wala ring makakatawid mula diyan papunta rito." Ipinapakita nito na ang kanilang kalagayan ay hindi na mababago. Matapos ang kamatayan, ang walang hanggang kapalaran ng isang kaluluwa ay naitatakda na. Ang mga namuhay sa kasamaan ay naghihirap, nagsisisi at ganap na nahiwalay sa Diyos habang naghihintay ng huling paghuhukom. Ayon sa 2 Pedro 2:9, alam ng Panginoon kung paano iligtas ang mga makadiyos mula sa pagsubok at ingatan ang masasama para sa araw ng paghuhukom upang parusahan sila. Kaya't habang ang matuwid ay may kagalakan sa paghihintay ng kanilang muling pagkabuhay, ang masasama naman ay dumaranas ng pagdurusa habang inaantay ang kanilang walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. 3, maaari bang makipag-ugnayan o makaimpluwensya ang mga yumao sa buhay na tao? Isa sa mga madalas itanong ay kung posible bang makipag-ugnayan o makaapekto ang mga yumao sa mga nabubuhay. Bagamat maraming kultura at tradisyon ang naniniwala na ang mga espiritu ng patay ay maaaring manatili at makipag-ugnayan sa buhay, malinaw ang turo ng Biblia tungkol dito. Tahasan nitong ipinagbabawal ang anumang pagtatangka na makipag-ugnayan sa mga patay. Sinasabi sa Deuteronomio 18, 10 hanggang 12, huwag na huwag ninyong susubukang kumonsulta sa mga patay. Ang sinumang gumagawa nito ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos ang necromancy o pakikipag-usap sa mga espiritu ng patay dahil sa panganib ng panilinlang ng masasamang espiritu. Isang malinaw na halimbawa nito ay matatagpuan sa unang Samuel 28, kung saan si Haring Saul ay kumonsulta sa isang manghuhula upang tawagin ang espiritu ni Samuel. Sa paggawa nito, tahasang sinuway ni Saul ang batas ng Diyos na nagdulot ng kanyang pagbagsak. Maliwanag ding sinasabi ng Biblia na ang mga patay ay wala ng anumang impluensya sa mundo ng mga buhay. Ayon sa mga ngaral 10:5 hanggang 6, ang patay ay walang kaalaman sa anumang bagay, wala na silang bahagi sa gantimpala, at pati ang kanilang alaala ay unti-unting nalilimutan. Ang kanilang pag-ibig, pagkamuhi at inggit ay naglaho na. Hindi na sila muling makikilahok sa anumang bagay na nangyayari sa mundo. Kapag ang isang tao ay namatay, wala na siyang kinalaman sa mga pangyayari sa mundo. Sa halip na humingi ng payo mula sa mga yumao, hinihikayat tayo ng Biblia na lumapit sa Diyos para sa gabay at kapanatagan. Sa Isaias 8:20, may isang mahalagang tanong. Kapag sinabi ng iba na dapat kayong kumonsulta sa mga manghuhula at espiritista na bumubulong at pabulong na nagsasalita, hindi ba't dapat ang isang bayan ay kumonsulta sa kanilang Diyos? Ang Diyos ang tunay na pinagmumulan ng karunungan at kaaliwan. Wala nang ibang dapat hanapin para sa kasagutan. Ika-4 na bahagi, ang muling pagkabuhay at ang huling paghuhukom,
unang ang hinaharap na muling pagkabuhay. Sa kasalukuyan, ang mga matuwid at di matuwid na yumao ay nasa isang pansamantalang estado, ngunit tinitiyak ng kasulatan na hindi dito nagtatapos ang kwento. Mayroong nakatakdang muling pagkabuhay, isang araw kung kailan ang lahat ng namatay ay bubuhayin muli at ang kanilang mga kaluluwa ay muling magbabalik sa kanilang mga katawan. Tinalakay ni Jesus ang kaganapang ito sa Juan 5:28 hanggang 29. Huwag kayong magtaka sapagkat darating ang oras na maririnig ng lahat ng nasa libingan ang kanyang tinig at sila'y babangon. Ang mga gumawa ng kabutihan ay babangon tungo sa buhay at ang mga gumawa ng kasamaan ay babangon upang hatulan. Ang muling pagkabuhay na ito ay para sa lahat, matuwid man o masama, at bawat isa ay makakatanggap ng isang panibagong, niluwalhating katawan. Para sa mga sumasampalataya, ito ay isang napakalaking pag-asa. Tulad ng sinasabi sa unang Korinto 15, 42 hanggang 44, ang inihahasik na nabubulok ay mabubuhay na hindi na mabubulok. Ang inihahasik na walang karangalan ay mabubuhay na may kaluwalhatian. Ang inihahasik na mahina ay mabubuhay na may kapangyarihan. Ang inihahasik na katawang makalupa ay mabubuhay na katawang espiritual. Ang mga binagong katawang ito ay magiging malaya mula sa anumang sakit, karamdaman o kamatayan, ganap na inihanda para sa isang walang hanggang buhay kasama ang Diyos. Subalit, para sa mga hindi matuwid, ang kanilang mga bagong katawan ay magdaranas ng walang hanggang paghihiwalay sa Diyos, isang matinding paalala ng kahalagahan ng ating mga desisyon sa buhay na ito. Ikalawang ang dakilang puting trono ng paghuhukom. Pagkatapos ng muling pagkabuhay, magaganap ang huling paghuhukom tulad ng inilalarawan sa pahayag 20:10, 11 hanggang 15. Nakita ko ang isang dakilang puting trono at ang nakaluklok dito. Ang lahat, dakila at hamak, ay nakatayo sa harap ng trono at binuksan ng maraming aklat, kabilang ang aklat ng buhay. Ang bawat isa ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa na nakasulat sa mga aklat. Ito ang huling pagsusuri sa lahat ng nagawa ng bawat isa sa kanilang buhay. Wala ni isang bagay ang makakaligtas sa paningin ng Diyos. Isa sa mga aklat na bubuksan ay ang aklat ng buhay, kung saan nakatala ang mga nagkamit ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Sinasabi sa pahayag 20:15, ang sinumang hindi natagpuan ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang walang hanggang paghihiwalay sa Diyos. Ngunit para sa mga sumasampalataya, ang paghuhukom na ito ay hindi dapat katakutan. Sinasabi sa Roma 8:1, wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad at ang kanilang mga pangalan ay nakasulat magpakailanman sa aklat ng buhay. Para sa kanila, ang paghuhukom ay isang selebrasyon ng katarungan at awa ng Diyos. 3. Ang bagong langit at bagong lupa. Sa pinakahuling yugto ng muling pagkabuhay at paghuhukom, lilikhain ng Diyos ang isang bagong langit at bagong lupa. Tulad ng inilalarawan sa pahayag 21, unang talata hanggang 3 talata, at nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang dating langit at dating lupa ay lumipas na, at mula sa trono ay narinig ko ang isang makapangyarihang tinig na nagsasabi, narito, ang tahanan ng Diyos ay kasama ng mga tao. Sila'y magiging kanyang bayan at ang Diyos mismo ay sasa kanila at magiging kanilang Diyos. Ito ang rurok ng plano ng Diyos para sa kaligtasan, isang walang hanggang pagkakaisa ng Diyos at ng kanyang bayan. Sa bagong mundong ito, mawawala na ang lahat ng sakit, dalamhati at kasamaan na nararanasan natin ngayon.
Isa sa pinakamagandang pangako sa Biblia ay matatagpuan sa pahayag 21:4, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak o sakit, sapagkat ang dating mga bagay ay lumipas na. Isipin ang isang mundo kung saan wala ng kamatayan, karamdaman o hinagpis. Ito ang pangakong naghihintay sa mga nagtitiwala kay Kristo. Ngunit maaaring itanong ng iba, kung mayroon ng langit, bakit kinakailangan pa ang isang bagong lupa? Ang sagot ay makikita sa lawak ng plano ng Diyos. Hindi lamang tungkol sa kaligtasan ng mga kaluluwa ang layunin niya, kundi ang pagpapanumbalik ng buong sangnilikha. Tulad ng sinasabi sa Roma 8:21, ang buong sangnilikha ay mapapalaya mula sa kasiraan at makikibahagi sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Ang bagong lupa ay magiging isang tunay at pisikal na mundo, isang ganap na inihandang tahanan para sa walang hanggang pamumuhay, pagsamba at kasiyahan sa presensya ng Diyos. Ngunit ano ang magiging buhay natin doon? Makikita natin ang sagot sa pahayag 22:3-5. Wala ng sumpa. Ang trono ng Diyos at ng Kordero ay naroroon at paglilingkuran siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo. Wala ng gabi, hindi nakakailanganin ang mga ilawan o ang araw sapagkat ang Diyos mismo ang magiging ilaw. At higit sa lahat, ang kanyang bayan ay maghahari magpakailanman. Isipin ito, hindi lang tayo sasamba sa Diyos, kundi makikibahagi rin tayo sa kanyang pamamahala. Hindi ito isang walang kabuluhang buhay pagkatapos ng kamatayan, kundi isang aktibo, masaya at makabuluhang buhay na higit pa sa ating maunawaan ngayon. Ang konsepto ng bagong langit at bagong lupa ay isang makapangyarihang paalala na ang kamatayan ay hindi ang katapusan para sa mga sumasampalataya, kundi ang simula ng isang maluwalhating kawalang hanggan, kung saan ang Diyos mismo ang mananahan kasama ng kanyang bayan magpakailanman. Ito ang pag-asang nagbibigay ng kahulugan sa ating kasalukuyang buhay at nagtutulak sa atin na manabik sa hinaharap. Ikalimang bahagi, mga aral para sa buhay. Una, ang mga desisyong ginagawa natin sa buhay ay may walang hanggang epekto. Matapos nating suriin ang pananaw ng Biblia tungkol sa nangyayari sa mga namatay, may isang mahalagang tanong para sa ating mga nabubuhay. Ano ang kahulugan ng mga aral na ito para sa atin? Malinaw na ipinapahayag ng kasulatan na ang ating mga desisyon sa mundong ito ay humuhubog sa ating walang hanggang kapalaran. Pagkatapos ng kamatayan, wala nang pagkakataon para sa kaligtasan. Ayon sa Hebreo 9:27, itinakda na ang tao ay mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay paghuhukom. Ang buhay na ito ang tanging pagkakataon natin upang tanggapin ang biyayang iniaalok ng Diyos. Isipin ang talinghaga ng mayamang lalaki at ni Lazaro sa Lucas 16. Ang mayaman ay humingi ng kahit isang patak ng tubig, ngunit hindi siya makatawid sa napakalaking puwang na naghihiwalay sa kanila ni Lazaro. Ang kanyang kapalaran ay hindi na mababago. Hindi sinabi ni Jesus ang kwentong ito upang takutin tayo, kundi upang ipakita ang katiyakan ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Ipinapakita nito na bawat sandali ng ating buhay ay isang pagkakataon upang sumunod sa kalooban ng Diyos at tanggapin ang kaligtasang ibinibigay ni Kristo. May matinding babala ang Mateo 7:13-14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at marami ang dumaraan doon. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lamang ang nakasusumpong nito. Ang paglakad sa makipot na daan ay nangangailangan ng pananampalataya kay Kristo.
pagsunod sa kanyang mga turo, at isang buhay na nagpapakita ng kanyang pagmamahal at katapatan. Napakahalaga ng kahihinatnan, buhay na walang hanggan o walang hanggang paghihiwalay sa Diyos. Ikalawa, tiwala at kaaliwan para sa mga tapat kay Kristo. Para sa mga nananalig kay Kristo, ang mga mensahe ng Biblia tungkol sa kamatayan ay nagdadala ng malaking kapanatagan. Hindi natin kailangang matakot sa kamatayan sapagkat ito ay napagtagumpayan na ni Jesus. Ayon sa unang Korinto 15:55 hanggang 57 pahina, "O kamatayan, nasaan ang iyong tagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nasa kautusan. Ngunit salamat sa Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, tayo'y pinagtagumpay niya." Para sa mga mananampalataya, ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi simula ng isang walang hanggang buhay kasama ang Diyos. Bukod dito, meron tayong pag-asang isang araw ay muli nating makakasama ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw sa pananampalataya. Pinalalakas tayo ng unang Tesalonika, 4 na pahina, 13 hanggang 18 upang magdalamhati ng may pag-asa. Ipinahayag ni Pablo ang isang dakilang pangyayari. Ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may isang utos, may tinig ng arkanghel at may tunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay kay Kristo ay unang bubuhayin. Napakaganda ng pangakong ito. Isang araw, makakasama nating muli ang ating mga mahal sa buhay at mananatili tayong kasama ng Panginoon magpakailanman. Ang pag-asang ito ay hindi lamang para sa hinaharap, kundi para rin sa kasalukuyan. Ang katiyakan ng ating walang hanggang buhay ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob at kapayapaan sa harap ng mga hamon ng buhay. Gaya ng sinasabi sa Filipos 1:21, "Sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay at ang kamatayan ay pakinabang." Sa buhay man o sa kamatayan, tayo ay kay Kristo at ang katotohanan ito ay nagbabago ng lahat. 3, paano maghanda para sa kawalang hanggan? Ngayon, tingnan natin ang praktikal na aspeto. Kung totoo ang kawalang hanggan at may ebidensya na nagpapakita nito, paano ito dapat makaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay? Ano ang mga hakbang upang maghanda para sa buhay na walang hanggan? Ang unang hakbang ay magtiwala kay Hesukristo. Ayon sa Juan 3:16, "Napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa mundo, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ang kaligtasan ay isang libreng kaloob. Hindi ito maaaring kitain sa pamamagitan ng sariling gawa. Gaya ng sinasabi sa Efeso 2:8-9, ang kaligtasan ay dulot ng biyaya at pananampalataya, isang regalo mula sa Diyos. Hindi mula sa ating sariling pagsisikap upang walang sino man ang makapagmalaki. Ngunit ang pagtanggap ng kaligtasan ay simula pa lamang. Ang paghahanda para sa kawalang hanggan ay nangangahulugan din ng pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Malinaw na sinasabi sa Mikas 6:8, "Ipinakita na sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti, ano ang hinahanap ng Panginoon sa iyo, maging makatarungan, maging maawain, at lumakad ng may pagpapakumbaba kasama ang iyong Diyos." Kasama rito ang buong pusong pag-ibig at paglilingkod sa Diyos gamit ang ating buong puso, kaluluwa, isip at lakas, at ang pagmamahal sa ating kapwa tulad ng ating sarili. Mateo 22:37 at 39. Ibig sabihin, dapat nating gamitin ang ating oras, talento at mga mapagkukunan upang palawakin ang kaharian ng Diyos. Bukod dito, ang paghahanda para sa kawalang hanggan ay nangangailangan ng patuloy na pagtutok sa ating pag-asa sa hinaharap. Ayon sa Kolosas 3:1-2, "Yamang binuhay kayong muli kasama ni Kristo,
Ituon ninyo ang inyong puso sa mga bagay na makalangit kung saan si Kristo ay nakaluklok sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong isipan sa mga bagay na mula sa Diyos, hindi sa makamundong bagay. Ang pagkakaroon ng pananaw na nakasentro sa kawalang hanggan ay nagbabago sa ating buong pananaw sa buhay. Iniiwan natin ang paghahanap ng panandaliang kasiyahan at inaalis ang labis na pag-aalala tungkol sa makamundong bagay. Sa halip, ibinubuhos natin ang ating atensyon sa pinakamahalaga, ang ating relasyon sa Diyos at ang pagtupad sa Kanyang layunin para sa atin. Ika-6 na bahagi, pagsira sa karaniwang maling paniniwala tungkol sa kamatayan. Una, nagiging anghel ba ang mga tao pagkatapos ng kamatayan? Ito ay isang laganap na paniniwala madalas na ipinapahayag sa mga katagang isa pang anghel ang nadagdag sa langit. Ngunit ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Malinaw na hindi nito sinusuportahan ang ideyang ito. Magkaiba ang mga anghel at mga tao. Ayon sa Hebreo 1:14, ang mga anghel ay espiritong isinugo upang tulungan ang mga tatanggap ng kaligtasan. Sila ay mga sugo ng Diyos, hindi mga dating tao na nagbagong anyo. Kapag namatay ang isang mananampalataya, hindi siya nagiging anghel, kundi nananatili siyang tao sa isang niluwalhating anyo. Sinasabi sa unang Korinto 15:42 hanggang 44 na ang ating pisikal na katawan ay bubuhayin muli bilang hindi masisira, maluwalhati at makapangyarihan. Bagaman tayo ay magiging tulad ni Kristo sa ating bagong anyo, pananatilihin natin ang ating pagkakakilanlan. Ikalawa, may pagkakataon ba para sa kaligtasan pagkatapos ng kamatayan? Ang tanong na ito ay may kinalaman sa paniniwalang may pagkakataon pang magbago at lumapit sa Diyos matapos mamatay. Gayunpaman, malinaw na ipinapahayag ng kasulatan na ang buhay natin ngayon ang tanging pagkakataon upang tanggapin si Kristo. Ayon sa Hebreo 27, itinakda sa tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ipinapakita nito na walang pangalawang pagkakataon, walang purgatorio at walang reinkarnasyon. Ang mga desisyong ginagawa natin ngayon ang siyang magtatakda ng ating walang hanggang kapalaran. Dahil dito, napakahalaga ng mensahe ng Ebanghelyo. Sinasabi sa 2 Korinto 6:2, ngayon ang takdang panahon, ngayon ang araw ng kaligtasan, walang kasiguruhan ng isa pang pagkakataon, ang tamang oras upang piliin si Kristo ay ngayon na. Ikatlo, ang katotohanan tungkol sa purgatorio. Panghuli, talakayin natin ang ideya ng purgatorio. Ang paniniwalang may pansamantalang lugar kung saan pinadadalisay ang kaluluwa bago makapasok sa langit. Bagaman pinaniniwalaan ito sa ilang tradisyon ng pananampalataya, hindi ito sinusuportahan ng Biblia. Itinuturo ng kasulatan na ang sakripisyong ginawa ni Jesus sa krus ay sapat na upang pawiin ang lahat ng kasalanan. Ayon sa Hebreo 10:14, sa pamamagitan ng isang handog, kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga pinapaging banal. Sa makatuwid, kapag isinuko natin ang ating buhay kay Kristo, tayo ay agad na itinuturing na matuwid sa harapan ng Diyos nang walang kailangan pang karagdagang paglilinis. Konklusyon, isang panawagan na mamuhay ng may layunin. Habang tinatapos natin ang ating paglalakbay sa paksang ito, maglaan tayo ng sandali upang pag-isipan ang ating natutunan. Ang misteryo ng kung ano ang naghihintay pagkatapos ng kamatayan ay isa sa pinakamalalim na tanong ng sangkatauhan at ang kasulatan ay nagbibigay ng mga sagot na malinaw at nagbibigay ng pag-asa. Para sa matuwid, ang kamatayan ay hindi isang katapusan, kundi isang maluwalhating bagong kabanata. Para sa mga hindi nabubuhay sa katuwiran, ito ay nangangahulugan ng malungkot na pagkakalayo sa Diyos. Gayunpaman, anuman ang iyong kalagayan sa ngayon, nananatili ang mabuting balita.
may pagkakataon ka pang yakapin si Kristo at tiyakin ang iyong walang hanggang hantungan. Nais kong iparating ang isang mahalagang paalala. Ang iyong paniniwala tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan ay dapat mag-impluwensya sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Kung ikaw ay isang mananampalataya, hayaan mong bigyan ka ng pag-asang ito ng lakas upang mamuhay sa paraang nagpapakita ng pag-ibig at katotohanan ng Diyos. Kung hindi ka patiyak sa iyong kalagayan sa kawalang hanggan, hinihikayat kitang hanapin ang Diyos, pag-aralan ang Kanyang salita at umasa sa pagtubos ni Jesus. Itinuro sa atin ni Hesukristo na ang buhay sa mundo ay panandalian, ngunit ang kawalang hanggan ay magpakailanman. Kaya't mamuhay tayo ng may layunin, may pag-asa at nakaangkla sa mga katotohanan ng kasulatan. At kapag dumating na ang panahon ng ating pagpanaw, harapin natin ito ng may kapayapaan, handang humarap sa ating manlilikha at tanggapin ang kanyang papuri. Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin.